Okay, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyong lahat, no? Ngayon dito na tayo, Don Sumulong Highway, no? Ito yung isa sa mga nakakatakot na daan to pag traveling dito sa Rizal, going Antipolo, going Morong, mga ganun, no? Kasi medyo accident prone area to, no? Dito kanina merong naganap na aksidente, karambola raw, no? Estimated time in traffic, 7 minutes. Ayan, kahit papano naman gumagalaw tayo, hindi katulad ng kanina. Medyo na-stuck tayo sa traffic, no? So ngayon kahit papano gumagalaw. Pagpasensyaan nyo na ako, medyo madilim, no, sa paligid. Ganyan talaga, inabot na tayo ng gabi, no? Ayun, okay, habol tayo. Okay, habol, ayun. Ang dami rito sa lugar na to, tok-tok. Yung mga badya, ayan, no? Kung makikita niya sa kanan, ayan, ayan, dami nila, no? Yan ang isa sa ano siguro rito, mode of transportation. Kumbaga yan ang pinaka ano nila rito, tricycle. Yan, tok-tok kung tawagin yan. Okay, dito na tayo, Antipolo, time check 7:10 in the evening, no? Nandito na tayo sa lugar ng Lower Antipolo. Hindi ako nagkakamali, no? Turn left on 600. Ito na yung Senator Robinson Elsa Antipolo, Memorial then sa Circle. kanan natin yung Antipolo Public Market. Hindi ko lang sure kung lower ba to or upper, kasi may upper Antipolo na tinatawag, no? Pero tingin ko ito yung lower Antipolo. Ang laki nitong Robinson na to, grabe. Tapos ang laki ng public market nila, parang mall. Grabe, asensado na talaga ang Antipolo rin. Hindi na maikakaila, no? Ayan, mga ka-airsoft, dire-diretso tayo. So far, walang traffic, no? So kakaliwa tayo, John. Okay, no? Isa pa sa maidadagdag ko, no? Alam nyo ba mga ka-airsoft, no, na yung airsoft natin malaking tulong din para sa pag-treat ng mga cancer patient natin. Alam nyo ba na marami tayong client na cancer patient. Kasi yung stress na nararamdaman ng tao may lead into a cancer. Kasi ganito yan, no? Pag ikaw malungkot ka, kung ikaw nag-iisip ka, pag ikaw may problema ka, pag ikaw nai-stress, alam nyo ba na yung mga cancer cells sa katawan natin ay na-agitate, no? So yung katawan natin merong good and bad cells, okay? Ngayon, balance lang yan. Hindi pwedeng puro good, hindi rin pwedeng puro bad. Okay? Ngayon, balance yan. Merong good, may bad. Pag yung katawan mo or ikaw, yung pagkatao mo malungkot ka, nangihina ka, yung bad cells lumalamang over the good. Okay? Kaya natatalo yung mga good, nananalo yung mga bad. Yun na yung mga cells na nagde-develop ng mga sakit ng ating katawan. Okay? Kaya ganito yan. Yung airsoft is isang isang paraan siya ng stress reliever kung tawagin, 'di ba? Pang-alis ng stress, pang-libang-libang. Kaya sinasabi ko sa inyo na yung airsoft natin is nakakabuti kasi sa tuwing bumabaril ka, alam mo yung nararamdaman mo, 'di ba? Sa sarili mo, ang saya-saya, 'di ba? Sa tuwing nagta-target ka, kahit ano pa yung target mo, kahit lata lang yan, kahit bote lang yan, 'di ba? Sa tuwing natatamaan mo, ang saya-saya mo, 'di ba?
feeling mo tuloy action star ka, feeling mo ikaw si Coco Martin, feeling mo ang galing-galing mo kasi naratamaan mo eh. So, ibig sabihin, sumasaya ka. O, yun, di ba? Ngayon, pag sumasaya ka, nawawala yung depression na nararamdaman mo sa sarili mo kasi nga sumasaya ka eh, di ba? Ngayon, ibig sabihin masaya ka, yung good cells sa katawan mo nagge-generate, dumadami sila. Okay, yan totoo yan mga karsop ha. Hindi ano yan, hindi kwentong barbero yan, no? Hindi kwentong barbero yan kasi merong isang doktor at saka nurse, no, na nag-message sa akin way back. Sinabi nga nila na malaki ang naging development, malaki ang ang ipinagbago nung inaalagaan nila na pasyente, no? Kasi yung pasyente na yon nag-airsoft, kumbaga naging instrumento, no? Yung airsoft na binili ng anak niya para sa kanya, para makapaglibang-libang siya. Although may cancer siya, pero kumbaga gumagaling siya, no? Kasi ang cancer ngayon hindi tulad dati. Deadly ang cancer dati. Pero sa totoo lang ngayon kasi ang cancer natitreat na, hindi na siya ganun ka tindi, no? Natitreat na by medicine, kumbaga mga gamot na inirereseta ng mga doktor, plus yung chemotherapy, plus yung radioactive therapy, etc. therapy, no? So, yun nga, kaya yung pag-airsoft, sa totoo lang, huwag ninyong panghinayangan. Pero, hindi basta airsoft, okay? Kasi maraming airsoft na dispalinghado na makakadagdag pa sa stress mo, na makakapagpadagdag pa sa cancer mo. Di ba? Ganito. Sabi ko sa inyo na pag ikaw naglalaro ka ng airsoft at sumasaya ka, lumalamang yung good cells over the bad cells. Tama naman, di ba? Walang kaso doon. Okay? Ngayon, kung ang sablay, ang nakuha mong airsoft, China, hindi ka nag-e-enjoy, kahit 10 ang airsoft mo na China, hindi ka pa rin mag-e-enjoy, di ba? Pero kung kumuha ka ng unit na decente na Taiwan, tapos upgraded version pa yan, di ba? Ano ba nangyayari pag upgraded version? Pag upgraded version, matibay kasi naka-fixed barrel. Pag upgraded version, durable. Kasi bakit? Naka-fine tuning and naka-trigger job. Pag upgraded version is accurate kasi naka-fixed outer barrel. 'Di ba? Pag upgraded version is malakas kasi naka-fine tuning, naka-trigger job at naka-big bore nozzle. 'Di ba? Kaya kumbaga, malaki ang pinagkaiba ng unit na walang upgrade versus sa unit na upgraded. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kaya In 500 meters, hindi lang basta kahit anong airsoft sasaya ka na. Hindi. Mas dodoble yung cancer cells mo pag yung airsoft na binili mo is China. Kasi ang mangyayari, mayat maya sira, mayat maya nagpapagawa ka, mayat maya gumagastos ka. So, yung stress mo doble. Di ba? Kaya yun, maging mapanuri kayo, maging wais kayo sa pagpili ng unit kasi yung pinipili nyong unit, pwedeng pumipili kayo ng unit na makakadagdag sa stress ninyo, no? Kaya kung ako, lagi kong sinasabi, 'di ba?
kung ang bibilin mo rin lang na airsoft China, itabi mo na lang yung pera mo. At the roundabout, Huh? take the third exit. Kung ang bibilin mong airsoft budget meal, itabi mo na lang muna yung pera mo. Kung maaari, kung kaya mo pa, dagdagan mo na lang. Pero wag kang bibili ng airsoft na budget meal na China kasi stress ang mararamdaman mo. Imaginein mo na lang. Ipagpalagay mo na lang halagang 5,000, no? Yan. For example, 5,000. Chinaga mo yung pera mo. Yung pera mo na 5,000 na inipon mo, binili mo ng China na unit. No, may unit ka na, di ba? Ngayon, di tinespire doon sa binilan mo, okay. O, di ba? Ngayon pag uwi mo biglang hindi na gumagana. Pag uwi mo biglang may problema na. O, di ba? Anong mangyayari sa iyo nun? Stress 'yon. Stress 'yon kasi bakit? Yung pinag-ipunan mong 5,000 biglang magiging patapon. 'Di ba? Patapon na. Kasi yung China ba nare-repair? Turn right O onto ipagpalagay na Bauer. natin na nasiraan ng parts na may mabibili ka. O, ilang beses masisira 'yon? O, 'di ba? Papayag ka ba yung unit mo nasisira, nasiraan ka ng 4 na beses? Papayag ka, nagpapagawa ka ng 4 na beses? Okay, meron nag-message sa akin. 3 beses niya nang ipinapagawa yung 1911 niya, laging nababasag yung nozzle. Magkano ang isang nozzle ng 1911 niya? Nabibili raw niya ng 700. Good! Nabibili mo ng 700 pero hindi 700 ang presyo nun. Mas mahal ang nozzle. Yung nozzle na 700 is nozzle na naman ng China. Okay? 3 beses nang nasiraan, 3 beses na 700. So, magkano yun? 2,100 na yun. Diba? Yung unit niya, binili niya ng 7,000, tapos 3 beses na siya nagpapalit ng nozzle na tig sa 700. Biruin mo, magkano ng gastos niya sa unit niya? 9,100 na. Diba? Magkano lang naman ang unit na Taiwan? 'Di ba? Magkano lang ang idadagdag mo sa unit na Taiwan? Upgraded version ka na. Papayag ka yung unit mo 3, 4, 5 beses nasisira. Ako, sa totoo lang, pag gano'n na unit ko, 1, 2 beses pa lang nasira. Tapos gano'n. Hindi ko na siya ipaglalaban. Hindi ko na siya itutuloy. Hindi ko na siya ipapagawa kasi nagsasayang na lang ako ng pera sa kanya. 'Di ba? Mas magandang bumili ka ng mga unit na disente kaysa tiyagain mong pinapa-repair mo yung unit na yon. Kasi mapapagastos at mapapagastos ka lang. Hindi natitino yun. Kaya ngayon China, 'di ba? Sinasabi ko, imagine niyo na lang kung gusto kong kumita ng pera. Yung mga bumibili ng China sa mga ibang shop, yung mga nabibiktima ng China unit, pwede kong sabihin na tara i-repair natin, tara i-upgrade natin. Kung gusto ko lang kumita ng pera, 'di ba? Kaya lang bakit hindi ko ginagawa? Kasi unang-una mapapahiya lang ako Bakit? Yung China unit, kahit anong gawin nating repair, kahit anong gawin nating upgrade, China pa rin yun. 'Di ba? There is hundreds of moving parts sa isang airsoft. Let's say in-upgrade natin yung isang moving parts. Still, meron pang 99 moving parts. 'Di ba? In-upgrade natin yung 2 parts. Still, meron pa rin 98 different parts. 'Di ba? Hindi titino yan hangga't hindi mo ina-upgrade lahat yung mga parts na nangangailangan ng matinding upgrade, 'di ba? Yan. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, no. Kaya iwasan ninyo yung China na yan kasi sayang ang pera ninyo.
Hindi ko rin naman masisisi yung mga nagbebenta ng China kasi ang gusto nila makabenta. 'Di ba? Ang gusto nila makabenta kasi yun, basta makabenta. Actually, nung binibili niyo yung unit na yan, hindi naman nila sinasabing China 'di ba? Feeling ko nga kaya kayo na-convince kasi sa kabila ng China yung unit binobola pa nila kayo, 'di ba? Binobola pa nila kayo. Anong sinasabi nila? Nasa paggamit naman yan kahit naman Taiwan nasisira Oh. Kung yung China iingatan mo hindi naman masisira. Ayan, 'di ba? Yan ang mga pambudol nila, 'di ba? Pero tayo kasi sa totoo lang, based on our experience sa China, kahit naka-display lang siya, nasisira siya 'di ba? Ako kasi syempre ang dami nating display, 'di ba? Nasubukan ko na 'yun John Wick Pit Viper, John Wick Combat Master na China, naka-display lang. Sa totoo lang, sa totoo lang nagse-self-destruct siya no? Sarili niya nasisira kahit hindi mo siya gamitin. Pero subukan mo mag-Taiwan unit ka, kahit hindi mo gamitin ng 3 taon, ng 5 taon, pag ginamit mo, ang sarap pa rin niyang gamitin. Pero bakit ang China, hindi mo gamitin ng 1 taon, pag ginamit mo, unang-una may singaw na. Unang-una, nababasag na kagad yung mga parts niya. Kasi nga, ang China is, hindi sila gumagamit ng mga premium parts. Okay? Ang ginagamit nila, number 1, is recycled alloy. Siyempre, pag gumamit sila ng premium alloy, hindi nila maibebenta ng mura yung unit, 'di ba? Kaya ang ginagamit nila is recycled alloy para makasabay sila doon sa pagbaba ng presyo. Okay? Ayun, medyo mahaba na yung kwentuhan natin, no? Medyo nalilibang kasi ako, no, habang nagda-drive. Yun, ganun pa man din mga ka-airsoft, no? Yan, kasama ko kayo sa ating biyahe, kasama ko kayo sa ating journey. Okay? Ilang kilometer na lang, 15 kilometer na lang, nandun na tayo sa ating ka-airsoft. Okay? Kita-kits tayo mga ka-airsoft. Samahan nyo ako sa aking biyahe. Okay mga ka-airsoft, touchdown Morong, Rizal. Okay, so nandito na tayo sa Morong. So papunta na tayo, heading tayo sa bahay, sa location ng ating ka-airsoft. Ilang kilometers? 3 kilometers. So nandun na tayo. Pasensya na po, ginabi dahil syempre hindi natin kayang i-predict yung traffic, yung mga obstacle na dadaanan natin papunta sa inyo. No, pasensya na po, pero isa lang ang sigurado, nandito na kami para maipakita sa iyo yung mga unit natin. Okay mga ka-airsoft, touchdown. No, nandito na tayo sa ka-airsoft natin, sa bossing natin dito. Okay? Dito na tayo. So, meet our ka-airsoft. Ayun. So, sa ngayon, pumipili na siya. Ayun, si Sir Mike. Okay. Black. Yan. Ito sir, mga 2011 STI, and yun din, 2011 STI Costaludus. Ito, regular na 2011, regular na 2011. Then Glock, Beretta, yan, kompleto sir. 1911, meron din. Yan, yung hawak mo na yan, Sig Sauer naman yun. Na modern Sig Sauer. Yan ba yun? P22, ano? Tama ba yan? P22. Yes, F yata, parang F. Ay, hindi. Nagtingin din ako nung nakaraan sa ano ganun din. Yes sir, no problem. Ganyan talaga sir. Pag muna. Yes, pagbago. Yeah, sabi nga nung tanong ko, mag-i-start ka, para makapa mo lang,
Mag-ano ka lang ng mga kahit disposable. Ah, pangit yun. Sino nagsabi sa iyo nun, sir? Oo. Kausap natin dun sa mga... Ah, okay. Hindi magandang advice 'yon. 'Yun yung advice ng tanga. Ah, hindi, sorry for the word, ah. Oo. Kasi ganito 'yan, sir. Magsisimula ka, tapos sabi sa iyo kumuha ka ng disposable. Mali 'yon. Pag nagsimula ka, kumuha ka ng disposable, hindi ka na bibili ulit. Oo, hindi mo magugustuhan kasi disposable eh. Oh, prostrate ka lang na. Yes, sir. Pero kung nakakuha ka ng maganda, ang pangit naman ng ano nun. Ang pangit ng payo nun. Oh, siguro pagawa na. Hindi naman siguro nila iniintindi rin yung nakakausap. Ako, gusto ko rin yung durable kasi... Yes, sir. Pag bago ka... Sir, ugali nating mga Pinoy, di ba? Gusto natin yung unit natin matagal, tatagal, di ba? Oo, totoo yun. Ang pangit ng payo nun. Sino man yun? Lubayan mo kami sa mundo ng airsoft. Napakapangit na payo nun. Yan, isa sa pinaka bestseller namin yan, sir. Isa sa pinaka malakas. Yan, okay, ito 2011 na Costa Ludus. Ayan, oh. Yan, 2011 Costa Ludus, yan. Isa sa pinaka maganda yan, sir. Ano yung pinaka-close sa... Sa totoong unit ito, mga 2011 STI. Ito mga to, yan. Yan, meron yan. Oh, yan. Sasensya na. Tubig po, ma'am. Hindi, sir. O, wala. Okay lang. 2011 na regular na budget meal edition lang. 2011 yan. Na high kappa. Taiwan na rin naman. Okay. Nakita ko. Literal, sir, na mas mahina ang Glock kumpara mo sa 2011. Ang 2011, yung mga caliber 45 replica. Ang Glock kasi is a 9mm replica. Oo, yung walang rapid fire, 17 yun. Yung may rapid fire, yun yung 18. Okay, sige. So, yun mga airsoft. Napili ni Sir Mike. Ay, Sir Mike, hindi kita nakamayan. Okay, napili ni Sir Mike, Glock 17. Ang ganda ng color, two-tone edition. Yan, makikita nyo, no? So, yan, ituturo natin sa kanya yung maintenance ng unit, no? So, okay, let's begin, sir. First and foremost, bala. Meron tayong 0.20 and meron tayong 0.25 grams. Yung 0.20, gagamitin mo, kung nakikita mo na wala namang hangin sa paligid. Pero kung may hangin sa paligid para yung bala mo hindi magwawabol, gamit ka na mas mabigat, which is the 0.25. Okay? Although kahit na itong unit mo upgraded, meron pa rin mga limitation. Number 1, ang green gas na gagamitin mo, number 12 only. Okay? Hindi ka pwedeng gumamit ng malalakas na green gas like 14 kg or yung CO2. 12 kg lang gagamitin mo. Sa bala, 0.20, 0.25 ka lang. Okay? Huwag ka nang gagamit ng 0.30 kasi mahihirapan yung unit mo. Pag nahirapan yung unit mo, pwedeng ikasira niya yun. Okay? Ngayon, ito, freebies to. Pati yung lifetime warranty at saka yung tactical bag. Nagkataon lang na yung bag namin naubos, out of stock. Pero, pagdating ng bag, ipapashipping ko sa iyo yung bag mo. Libre yung kasama yon. Yung silicone oil, reloader, at saka yung green gas, sold separately talaga yan, sir. Po, optional kung gusto mong bumili or hindi. Kaya lang, sa green gas, syempre, kailangan bumili ka para magamit mo siya. Pag wala kang green gas, hindi mo naman pwedeng hipan yan, sir. Okay, sir. Start na natin, ha? Number 1, this is the unit. Lahat ng Glock, wala kang makikitang Glock na full metal. Lahat ng Glock, lahat ng upper metal, lower is polymer. Okay? Ang Glock, kailangan, number 1, ini-sprayan sa ibabaw. Nauubos ang barrel ng Glock. Luminipis, nang luminipis, nagagasgas na nagagasgas. Kaya kailangan sprayan mo sa ibabaw para lubricated siya, para may protection film siya. Kasa mo, alisin natin pala magazine. Okay? Kasa. Okay? Hawakan mo, ilak mo manually.
Sprayan mo yung loob, itong ibabaw, itong nozzle. Okay? Huwag mong makakasanayan yung sinabi mong nagturo sa'yo, nagpapayo sa'yo, ang alam nun, bababa mo to. Hindi. Huwag mong ibababa to, atake mo to, kusang bababa yan. Okay? Pag nakasanayan mong binababa to, hinahatak to, mabibilog to, mauupod. Eventually, igagrind natin yan. Yun ang solusyon dyan. Pero kung gagamitin mo siya ng tama, yung iba kasi, binababa to, nauupod dyan. So, pull back ka lang. Rest. Okay? So, this is the magazine. Yung iba hindi nagsisilicone oil. Pero ako, tignan mo yung YouTube channel namin, nasa 5,000 videos. Lahat yun, ginagamitan namin ng silicone oil. Bakit ako naggumagamit ng silicone oil? Hanggat maaari, ayaw ko masira yung unit mo. Kasi lifetime warranty ako. The more na nasisira yung unit mo, the more na malulugi ako. Bakit yung iba hindi nagtuturong mag-oil? Wala silang pakialam kasi wala naman silang warranty. Ang gusto nila, yung unit mo, masira, para bibili ka ulit or magpaparepair ka. Okay? Ako, hanggat maaari, ayaw ko masira yung unit mo. Kaya, itinuturo ko yung proper. Okay, sir. Number 1, pindutin mo tong valve. Kailangan mong pindutin yan para naka-open yung valve para pag in-sprayan natin, papasok yung oil. Tingnan mo, pumapasok. Di ba, sir? Pumapasok siya. Kasi nakapindot tayo. Pag hindi tayo nakapindot, hindi siya papasok. Number 2, dito sa ilalim. Okay? 1, 2, 1, 2. Yung gas, number 12. Okay? Huwag pong gagamit ng number 14, ha? Pataob. Hindi po pahiga, hindi patayo. Pataob po, isakto mo muna, press down. 1, 2. Yung sinasabi mong nagpayo sa'yo, naggagas sila 5 seconds, 7 seconds. Tayo 2 seconds lang. Kasi upgraded yung unit mo. Pag yung unit mo hindi upgraded, 5 seconds, 7 seconds. Pag yung unit mo hindi upgraded, itong isang bote, good only for 20 to 25 magazine. Dahil upgraded yung unit mo, pang 50 to 55 magazine to. Yung isang ganito. Okay? Number 1, ang airsoft, ayaw niya yung ganito kalamig. Ang airsoft, gusto niya, nilalaro siya outdoor. Yung mainit ang sikat ng araw. Pag ganito kalamig, bawas yung lakas niya. Okay, pero syempre, wala naman tayo magagawa, sir. Walang araw. No choice tayo. Itetest natin ng ganito kalamig. Okay? Ngayon, sir, dako tayo rito. Ito ang tawag dito, speed loader. Speed loader, mabilis kang makakapag-load. Pag wala ka nito, isa-isa mong ilalagay yung bala. Maximum rounds, 27. 27 pang pupulot. Ganun. Pero pag meron ka nito, mas madali. Atake mo lang ito pababa. Pero iiwasan mong mabitawan kasi baka mabasag to. Attack, lagay mo yung right thumb rito. Dito po ilalagay yung bala. Okay, pump lang po. Okay. Maximum rounds na pwede mong ilagay is 27. Pero 20 to 23 lang para yung magazine mo hindi na mamasira yung spring. Napansin mo, sir, merong bungi. Pag may bungi, wag mo hahayaan. Kalugin mo. Para yung bala umalay. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Malakas. Huwag mong itutulak, hindi mag-lock. Malakas. Kasa, hatak. Huwag mo ibabalik. Bitawan mo. Wag yung hahatakin mo tapos ibabalik mo. Wag. Kahit sa tunay na baril, bawal yun. Pagkahatak mo, bitawan mo. Hayaan mo yung spring niya ang pumersa na maibalik siya. Firing. Okay, bali ito yung napili ng airsoft natin. Yung Glock 17. Ito yung nagustuhan niya, ito yung type niya. So ito yung itetest fire niya. Inaayos lang ni Sir yung target. Okay, firing. Ano po, okay na to. Good to go na yan. Good to go na yan, sir. Nakakasal na kasi yan. Firing.
Di ba binabansin, sir? Si Dato Puti mismo, sir. Kasi dati pati mismo. Hey, what? Sorry, but so, just doing a test. You broke my eardrums. No, Ah, 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 I think that's good. you're breaking my sige, sir. Hanggang sa maubos. Please don't tell me to die. Stop complaining. You'll be doing this. You'll have this. I'll get Okay. another one. Okay, Okay. open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Huwag mo ibababa to. Atak. Then, rest the hammer. Ang hammer ni Glock nasa loob by pressing the trigger. Ang hammer ni Glock, hindi katulad ng mga 2011 nandito. Si Glock nandun sa loob, hindi mo makikita. Kaya, once na inalis mo yung magazine, wala akong kambas yan. Kaya, lagi, press mo. Okay. Hindi pwedeng iiwanan mo siya ng nakakasa. Delikado. Lalo na sir, may anak ka. Okay? Ngayon, hindi puputok yan. Pero kung nakakasa yan, tapos may magazine, puputok yan. Iwasan mo yun. Makakasira sa unit yun, tsaka delikado yun. Release magazine, release the slide, pull back, then rest. Pasok mo nito, wala na, kasi hindi nakakasa. Okay? Once na yung unit nakakasa, good to go, ready to fire. Then yung unit lifetime warranty, just in case na nagka-problema, hindi ka magko-comment, hindi ka magse-search sa iba, hindi mo i-message ang iba, ang gagawin mo, tawagan mo kami para ma-guide ka namin kung ano ba yung step by step na dapat natin gawin. Okay? Yung number na yun mismo o yung Facebook? Pwede sir, hindi, pwede sir sa Facebook page namin para mas documented yung bawat usapan. Yan. Tapos, yun lang naman, during the gun ban, iwas lang tayo sir ha. Pag gun ban, hanggang maaari, huwag ita-travel. Tapos, antayin mo lang yung bag sir, papadala namin sa'yo. Nakalagay naman sa vlog yan, documented yan, may ebidensya naman tayo, no? Na nangako ako sa'yo ng may bag. Okay. Okay, Sir Michael. Kailan po yan? Mga siguro sir, bigyan mo akong 1 week. Tapos, ayun. Yun lang naman, wala nang dapat ipaliwanag. Yung sa unit, sir, ay yung sa, di ba, may karga yung magazine. May natira. Oo. You mean? No, that's trash. Ano yung, hahayaan ko lang dyan. Pwede pa yan, naman, pwede pasinawin. naman sir. Kasi kung halimbawa kinabukasan or the next day maglalaro ka ulit, sayang kung papasingawin mo. Pero kung sa tingin mo sir, hindi mo muna siya magiging priority, magbabakasyon kayo, hindi mo siya magagamit for sa tansya mo, weeks or 2 weeks, eh pasingawin mo. Para yun na mahirapan yung bag. Dito yun. Pipindutin mo lang to. Psst! Sisingaw na yan. Pero nandito pa yung laman, sayang kasi. Oo. Ah. So, press lang until maubos yung... Actually, pagka-press mo, ubos na yan. Ganun lang kabilis yun. Try natin. Gusto mo? Oh. Yun na yun. Pero yung pinasingaw ko na yun, good for 10 to 20 rounds pa yun. Yun. Di okay na yan. So, yun, gun ban, yun lang ingatan, yung bala, huwag gagamitin yung mga napupulot, yung na-fire na, kasi bengkong na yun. Pwedeng bumara, ikasira niya. Yung magazine, huwag ilalaglag, kung sakaling nilaglag, nagkaroon ng leak, tawag agad. Okay? Yung unit, iwasan rin siyempre malaglag kasi siyempre ang unit naman, kahit anong tibay, kung nalalaglag, possible magkasira. Okay, sir? Yun. Thank you guys and have a blessed day to all. Napakaayos na journey dito sa Morong Bataan. Ay, sorry. Morong Rizal. Thank you. Morong Bataan.